Hey, what's up, beautiful people? Here we do rituals and lucky charms. And for those of you just new here, consider subscribing and hit the notification bell so you'll keep updated whenever I post my new videos. It's me, Rico Mori, 2025, and welcome back to my channel, Mabuhay! At yun na nga po mga beautiful people, ngayon pong araw na ito kasi naman pong napaka-interesting at napapanahon na issue ang tatalakayin at pag-uusapan natin ngayon kasi baka kayo po inaabatan pa rin po nito. Nako, at baka kayo po binibigyan pa rin ng mga sinasabing mga misfortune sa buhay dahil po sa mga sinasabing mga issue na ito. Ano yan? Yun na nga po ha mga beautiful people, kasi for today's video pag-uusapan natin mga sinasabing mga kamalasan, misfortune sa buhay at mga kasamaan na maaaring na idudulot po sa inyo ng mga taong naiinggit sa inyo. Nako po, kayo po ba ha mga beautiful people, marami pa rin ganyan. Yung marami pa rin bagang naiinggit sa inyo. Nako, lagi kayong topic baga. So, yan po ang ating tatalakayin ngayon at pag-uusapan. At aalamin po natin ang mga sinasabing mga napakaiinam na mga pamamaraan para sila po ay ating makontra at para sila po ay ating maiwasan. Talaga ba? Meron palang ganun? Opo ha mga beautiful people. Kaya kung gusto nyo pong malaman kung ano mga pamamaraan na ito para makontra natin ng mga kamalasan na hatid po ng mga inggiterang taong yan sa paligid po ninyo, ay panoorin nyo lamang po ang video kong ito. O siya, go mga beautiful people! You want to go? Let's go! At yun na nga po ha mga beautiful people, isang mapagpalang araw na po sa inyong lahat at naway nasa mabubuti po kayong kalagayan ngayon kasama ng ipong mga pamilya at mga mahal sa buhay. At yun na nga po ha mga beautiful people, ngayon po'y pag-uusapan naman po natin ang mga sinasabing mga negativities o kamalasan at mga misfortune sa buhay na maaaring na idudulot sa inyo ng mga taong inggitera sa paligid po ninyo. Nako, kayo po baga ha mga beautiful people, marami pa rin nainggit sa inyo. Nako, baka kayo isa din sa mga sinasabing nako namumroblema tungkol sa mga isyong ganyan kasi tayo po marami pa rin talagang mga na-receive po na mga katanungan o mga request tungkol nga po sa mga sinasabing mga pangontra dyan sa mga inggit-inggit na ganyan at marami pong nag-request so, ano ba po yung maiinam na mga pamamaraan para yan pong mga inggiterang ganyan ay makontra natin. Pues, yan po ay ating susolusyonan at yan po ang ating kasing tatalakayin ngayon. Kasi ngayon po magbibigay tayo ng ilang gabay kung paano natin sila makokontra ha mga beautiful people. Paano ba? Kasi marami naman po tayong magagawang mga pamamaraan para mga sinasabing mga inggiterang yan ay mawala ng tuluyan sa paligid po natin. Paano? Ganito po ha mga beautiful people. Number 1, kayo po ba ha mga beautiful people ay may mga tanim na mga luyang itim? Luyang itim? Bakit? Kasi alam niyo po ba ha mga beautiful people na ang halamang luyang itim ay isa sa napakainam na pangontra sa mga sinasabing mga ganyan. Mga taong inggitera, yung lagi na lamang may mga ginagawang kasamaan sa inyo, yung lagi lamang kayong ginagawa ng issue, yung lagi kayong minamarites, yung lagi kayong chinichismis, at baka kayo dahil sa inggit nga nila ay kayo po ay pinadadalhan na ng mga masamang sumpa o panalangin. Kaya kayo po ay nagkakanda hirap-hirap at nabubwisit po ang buhay po ninyo. Kasi maraming ang inggit dyan sa paligid nyo. Halimbawa, sino ba yung mga yan? Halimbawa, yung pong mga kaibigan yung paling harap, mga kapitbahay yung plastic na akala mo'y mabait sa inyo, yung pala pagtalikod, sinasaksak na kayo. Leche. Tapos, baka yung mga mismong kabag-anak po ninyo na medyo insecure at nainggit sa inyo sa mga achievement po ninyo. Yan, pwede rin yung mga hipag-hipag, yung mga biyanan-biyanan na hindi nyo masyadong ka-close. Nako, yan, isa riyan ha, mga kumari kong tigang, mga kamag-anak, na isa sa mga sinasabing gumagawa ng mga ganyan, mga issue kapag ka sila po ay naiinggit mismo sa inyo. Nako, lalo na bawa kayo po yung nakakariwa-riwasa. Yung kayo medyo maalwa ng buhay at nakaka-LL, tapos sila po medyo parang nalulugmok sa kahirapan at parang na-oolats baga, yung parang lagi na lang silang naghihirap. Syempre, gusto ng mga yan damay. Yung parang hindi silang pang mag-iisa sa sa kahirapan, yung sa pagdurusa. Gusto nila may makaramay sila. Ganon kasi mga taong gitera.
Leche, bakit ba nabuhay pa yung mga taong ganyan? Nako po, kasi ako po ha, mga beautiful people, marami akong kilalang ganyan. Alam mo yun ba yung mga sinasabing mga kahit ka mag-anak ha, mga beautiful people, hindi mawawala yan. Yung bang inggitan, halimbawa may mga magkakapatid o magkaanak nga yan, mga magpipinsan-pinsan, mga maghihipag-hipag, mga biyanan-biyanan, mga bagbayaw-bayaw. Halimbawa kapag nakikita nila yung mga kapatid nila o yung mga pinsan nila o yung mga kamag-anak nila na umaasenso, parang ang sama-sama ng loob nila sa buhay nila. Kasi parang, dahil nga nainggit sila, ganon, kaya ang gusto nila parang damay-damay na kung nahihirapan sila, dapat mahirapan ka rin. Ako yung mga ganong mindset ba ganong tao, dapat yan po ha, mga tanggalin po ninyo sa mga ano nyo, sa mga sarili po ninyo kung ganyan po kayo, yung mga inggitera kayo. Bis. Kayo po ba mga bitubulay na inggit din? Nako, alam nyo, yung inggit kasi, napakasama niyan. Kasi, yan po ay isa po sa mga sinasabing pinakamasamang ugali ng tao, ang inggit. Kasi kapag kayo po nainggit sa kapwa po ninyo, nako, kayo po ay maaring mag-resort sa paggawa ng kasamaan. Siyempre, mainggit kayo, di, ang gagawin nyo, yung hihilahan nyo pababa. Kumbaga, parang crab mentality nga ng mga Pinoy. Diba, may ganyan kasi pag halimbawa nakita lang, ay, umaasenso siya, ang ganda ng buhay niya, parang, ano kayang ginagawa itong, babaeng to, ganyan-ganyan, di, kayo naman, tatawagin niyo yung mga katropa niyo, sabi, hoy, ganyan. Alam na alam eh. Abay, syempre, mga beautiful people, alam ko talaga yan, kasi marami akong kilalang mga ganyan. Dahil bawa ikay makita ka lamang na medyo pumusto-pustura, tapos ipalagang ikay maayos ang biste, tapos ikay parang marami laging mga nakakausap at yung marami kang nirarakit, marami kang nakakatransaksyon at ikaw ay parang kumikita ng medyo maalwan-alwan. Tapos ikukumpare nila sa sarili nila, sa bawa asawa nila, ikukumpare nila yung kinikita ng asawa nila sa asawa nyo. Sabi, bakit ganun? Sila nakakabili ng ganyan, nakakabili ng ganito. Kami hindi. Ano na pinagagawa ng mga iyan? Ganyan-ganyan. E di, syempre, kay pag-iisipan ng masama. Kasi nga, naiingit sila. At kapag ganyan po ang mga tao sa paligid po ninyo, madadamay kayo sa mga kamalasan. Sila yung mga tao magpaplano at mag-iisip ng kasamaan para kayo po ay mapabaksak nila. Napakawalang hiya. Pues, so kontrahin natin sila at yan nga po ang isa. Kayo po'y magtanim po ng mga luyang itim. Yan, yung halaman na luyang itim, napakaganda po niyan. At yan po'y ilalagay po ninyo sa harapan po ng inyo pong mga tahanan. Itatanim nyo po yan sa bakuran po ninyo, sa harapan po ng mga main door po ninyo, sa harapan po ng mga gates po ninyo. Diyan nyo po yan itatanim. Para yung mga sinasabing mga negativities o yung mga masamaan lang mga sumpa o mga bulong nila at mga masamang panalangin, hindi tatalab sa inyo. Kasi yung mga ganyang tao, sinusumpa kayo niyan na maghirap kayo, yung magkaroon kayo ng mga misfortune sa buhay. Kasi dahingit nga kasi sila sa inyo. Ganun yun, hama kumari ko. Kung uusugin kayo, papadala kayo ng mga masamang sumpa o tigal po nga, mga panalangin na kung ano-ano. Ano ba kung nasabi yung tuksan ko? Kasi nga sila nga pinainggit. O di yun nga, mag-iisip sila ng ikasasama po ninyo para kayo bumaksak. Pero kung kayo po ay may mga halamang ganyan, hindi kayo tatalaban. Yung luyang itim, isang napaka-powerful po na pangontra yan. Pangontra yan po sa lahat ng bating tao at bating lupa. Yung sinasabing bating lupa naman, yung mga sinasabing mga gawa ng mga elemental, yung mga elemento sa paligid po ninyo. Hindi papasukin ng bahay po ninyo kapag kayo po merong mga halamang luyang itim dyan sa bahay po ninyo. Hindi kayo papasukin ng masamang espiritu, masamang elemento, yung mga laman lupa, maligno, ganyan. Tapos may iwasan nyo nga po yung mga sinasabing patigal po, mga bulong-bulong, mga panalangit, mga sumpa ng mga taong naiinggit nga sa inyo kapag kayo po may mga tanim na luyang itim. Kaya kayo po maghagilap na niyan yung mga luyang itim. Tapos ang isa pa po ha mga beautiful people, kayo po laging maglagay po ng asin sa mga pintuan po ninyo. Lalong-lalo na po kung kayo po laging binibisita naman kung sino-sino. Yung lagi ang dami-daming tao sa bahay po ninyo. Kasi ako, ayoko nung ganyan. Ayoko yung lagi pinupuntahan ng kung sino-sino sa bahay. Ayoko yung tumatanggap. ayoko yung tumatanggap ng mga bisita dito sa bahay. Kasi syempre, ang mga tao kasi may kanya-kanyang energy dala yan Hindi natin alam yung mga taong pumupunta sa bahay natin. Hindi natin alam kung ano mga enerhiya na dala nila. May mga negativities na dala-dala yung mga yan. O yung may mga sinasabing mga bad energies. So kapag kaganyan, palagi kayong pinupuntahan ng tao, yung tauhin kayo, yung marami lagi tumatambay dyan sa lugar po ninyo. Dapat po, palagi kayong nagke-cleansing ritual.
mangontra kayo at dapat lagi kayo maglalagay ng asin. Sa isang bowl po ng asin, lalo-lalo pa ngayon, full moon po ngayon, March 14. Kayo po yung re-energize po ng mga asin po ninyo. Yung mga ginagamit yung asin dyan sa bahay po ninyo, yan po, ibilad nyo po yan sa sinag ng buwan ngayon. Kasi ngayon po ay bloody full moon. Ngayon po ay full moon ngayon, yung pong red, full moon kasi ngayon blood full moon ang tawag nila dyan. Pula po yung full moon ngayon. At napaka-powerful po niyan na mag-re-energize po ng mga ginagamit natin na pangontra. Isa po dyan pong asin. Opo. At kayo po sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mawawalan lagi ng asin. Maglagay kayo sa isang bowl, tapos ilagay nyo po yan sa mga altar po ninyo o dyan sa may mga mismong prangkahan ng pintuan po ninyo. Para yung mga sinasabing mga ganyang tao na lagi ngang nainggit sa inyo, makokontra nyo. Pero sinasabi ko sa inyo, ang asin po huwag nyong hahayaan na natutunaw o yung nababasa. Ibig sabihin po kasi kapag ang mga asin po ninyo sa bahay ay natunaw, may nakapasok na mga negative energies dyan. At yun na nga, baka kayo nga pinapasok nga ng mga taong yan, may daladalang mga negative vibes sa inyo. Yung naiinggit nga. Kaya pansin niyo mga asin po ninyo, natutunaw lagi yan kapag may mga nakakapasok ng mga inggiterang marites dyan sa bahay nyo. Leche. Tapos sa isa pa po mga beautiful people, sa gabi po, ganito, para makontra nyo rin po yung mga sinasabing sumpa o masamang panalangin sa inyo habang kayo po natutulog. Maglagay naman po kayo ng isang basong tubig, tapos yan po dakutan nyo lamang po ng isang dakot na asin. Tapos yan po hayaan nyo lamang po nakalagay sa ilalim po ng inyo pong mga higaan o mga kama po ninyo. Para yung mas nasabing mga negativities na yan, yung mga sumpang na maaring lumukob sa inyo habang kayo natutulog, makokontra at ma-absorb po ng tubig na may asin na yan. At yan po mga beautiful people ay kailangan nyo pong paltan every other day. Yan, halimbawa nakita nyo po yung asin po ninyo medyo naging cloudy, ng itim, yung parang bumula-bula, nako, ibig sabihin, napakaraming negative energy dyan sa mga kwarto po ninyo o baka kayo po mismo ipinadadalhan na nga ng mga sinasabing sumpang yan. So, paltan nyo ulit siya tapos maglagay ulit kayo ng bago na tubig na may asin. Tapos, ilagay nyo sa ilalim ng kama po ninyo para lagi kayong protected. Kasi ang asin po, isa pong napaka-powerful po na pangontra sa mga ganyan, mga inggit. Tapos, kung kayo po ay gusto nyo pong magkaroon ng isang napakalakas na pangontra dyan sa mga sinasabi mga inggiterang ganyan, tayo po meron pong isang napaka-powerful po na gamit na pwede nyo pong ipangontra, gamitin, at ikain. Yan, ano ba yan? Yung pong ating tinatawag na mutya ng tikumbibig. Yan, narinig na po ba yan? Ito po, ipeplex sa inyo nasa ba? Ito po, ang ating napakapambihira at napaka-powerful po na mutya ng tikumbibig. Ito po siya mga beautiful people. Tingnan nyo. Peplex sa inyo. Ito po, napaka-powerful po ito dyan sa mga sinasabi mga inggit-inggit na ganyan. Yung lagi na lamang kayo po yung pinupulutan, yung ichinichismis at minamarites ng kung sino-sino. Kapag kayo po meron nito, makokonta nyo yan. May iwasan nyo yung mga ganyan. Kayo titigilan ng mga taong ganyan na lagi na lamang naiinggit sa inyo at kayo po yung mga yun nga, minamarites. Yung lagi na lang kayong ini-issue, yung lagi na lang kayong topic nila, yung usa-usapan. So ito po mga beautiful people, ang ating mutya ng tikumbibig. Ayan, notin nyo. Tingnan nyo, ayan, may bibig talaga siya at siya yung nakatikumbibig. Tikum na yung bibig na yun, no? Kita nyo ba yan? Ito po mga beautiful people, ang ating mutya ng tikumbibig. Yan, ako napakapambihira lang po ito mga beautiful people kasi ito po hindi madalas matagpuan. Pero tayo po medyo marami na rin pong naatikhan ito mga beautiful people. Pero nako, napakabilis pa sa alas 4 mabilis na mabilis siyang naampon at yung nga po, nakukuha agad-agad kasi yun nga, yung ating mga followers dito, subscribers, talagang, nako, nag-uunahan pa sa pag-atikha po ito ang ating mutya ng tikumbibig. Pero hindi lang po yan ang betod niyan, yung mutyang yan. Kasi alam niyo po ba na ang mutya ng ating tikumbibig na ito ay napakainam din pong pamproteksyon sa mga sinasabing mga bating lupa naman. Halimbawa, kayo nga po yung madalas na yung saniban o madalas na puntahan ng mga sinasabing mga elemento o ganyan. Kasi alam niyo po ba na ito pong ating mutya ng tikumbibig ay napaka-powerful din po nitong pangontra sa mga sinasabing mga negativities na dala-dala ng po ng mga negatibong mga elemento o yung mga laman lupa, maligno o yung mga masamang espiritu dyan sa paligid po ninyo. Kung halimbawa kayo po yung lapinid ng mga ganyan. Tapos halimbawa yun nga, yung like kayo sinusumpa ng mga may karunungang itim, yung mga mahilig manigal po, yung mahilig mag-usog, mangbarang, mangkulam. So ito rin po mga beautiful people ang dapat po'y taglayin po ninyo. Para kayo po mga beautiful people ay makaiwas at maproteksyonan laban sa mga sinasabing mga negativities na daladala ng mga taong naiinggit po sa inyo.
Ganun pala. Opo ha mga beautiful people. Kaya mag-atikha na po kayo nito ha mga beautiful people. Kung kayo po yung makakakuha po nito, nako, sunggaban nyo na agad yan. I-grab nyo na agad ha mga beautiful people. Kasi talagang napakalakas po talaga ng bertud po nito. Ang ating mutya ng tikumbibig. Tayo po ay may good news ngayon ha mga beautiful people kasi tayo po ay meron nga po nito ang ating mga mutya ng tikumbibig. At ito po ay available po ngayon at ito po ay off for para palimusan po natin. Kaya sa mga gusto pong makaatikha po ng ating mutya ng tikumbibig, mag-PM agad kayo sa atin ha mga beautiful people para kayo po makaatikha po nito. Gusto nyo yan? Gusto ko yun ha mga beautiful people. Kaya kung kayo po ay namumblema dyan sa mga sinasabing mga tao na naiinggit sa inyo sa paligid po ninyo, siguro naman po panahon na para kontrahin natin sila para maiwasan na nga natin mga sinasabing mga kamalasan natin nila. Diba ka? So po ha mga beautiful people, sana po may napunta na mga bagong idea at kaalaman sa pagkontra sa mga sinasabing mga kamalasan na yan. And so with that mga beautiful people, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye mga beautiful people.